Sinasabi ng salita ng Diyos na tayo ay dapat maging banal sapagkat ang ating Amang nasa langit ay banal. Pero ang ibig bang sabihin nito ay tuluyan na nating iiwasan ang mga taong namumuhay sa kasalanan? Yan ating pag-uusapan this week here on Pursuing the Savior. This week's passage is found in Matthew chapter 9, verses 9 to 13. As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he rose and followed him. And as Jesus reclined at table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when he heard it, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners." The passage tells us that Jesus, as he is passing by Capernaum, ay nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Levi or Matthew. Matthew means a gift of God at minsan ito ay itinatranslate din bilang faithful. Sabi ng teksto, Matthew works as a tax collector at dahil sa nature ng kanyang trabaho, he was despised by the Israelites dahil ang tingin sa kanya ay magnanakaw at traidor sapagkat yung mga kinokolekta niyang buwis ay ibinibigay sa mga Romano na kaaway o mga oppressors ng mga Israelita. One of the things that I would like to focus on is Jesus' word to Matthew na kung saan sinabi niya, "Follow me." The Greek word is in the present tense. It is active and it is imperative. Ibig sabihin, napaka-forceful ng pagkakasabi ng Panginoong Hesukristo. Now, this means that the Lord Jesus is coming from a place of authority. But you gotta take note na this is probably the first time na nakita ang Panginoong Jesus at saka ni Mateo, subalit nandoon na ang authority ng Panginoong Jesus. Now, follow me is not simply a request. Instead, it is a strong and forceful command to be somebody's disciple. At yung puwersa ng mga salita ng Panginoong Jesus ay makikita natin doon sa response ni Matthew. What did he do? Siya ay tumayo, iniwan ang kanyang trabaho, at sumama sa Panginoong Jesus. The next scene shows us Jesus being at a house with Matthew, the rest of the disciples, and some tax collectors and sinners. As it appears, nagkaroon ng farewell party itong si Matthew para sa kanyang mga kaibigang tax collectors, but at the same time, nais din niyang ipakilala ang Panginoong Jesus sa kanila. Either way, Jesus is eating with tax collectors and sinners. Now, this meal symbolized fellowship and friendship and covenant. And by eating with Matthew, Jesus is identifying with him and that he is lifting his dignity. Both tax collectors and sinners are eating with Jesus. Yung mga tax collectors ay considered mga makasalanan sapagkat sila ay nakikiconspire doon sa mga kaaway. They were serving the Romans. They were considered as traitors. On the other hand, yung namang mga sinners ay yung mga individual na hindi sinusunod yung mga alituntunin ng mga rabbi, yung mga tradisyon ng mga Hudyo. Now, interestingly, ay nandoon ang mga Pariseo and they were complaining. They were observing and they were complaining that Jesus was eating with tax collectors and sinners. Pero hindi sa Panginoong Jesus sila nagreklamo, kung hindi sa kanyang mga disipulo. Now, let's try to understand the Pharisees a little bit. Sa kanilang pagkakaunawa, Jesus, being a righteous man, being a rabbi, had no business fellowshipping and sharing a meal with sinners. More importantly, ay hindi dapat daw kumuha ng disipulo ang Panginoong Jesus mula sa grupo ng mga tax collectors, mga spiritual outcasts ng Israel.
At base sa standards nila, itong pakikihalubilo ng Panginoong Hesus sa mga makasalanan made Jesus himself ceremonially unclean. But then, narinig ng Panginoon ng mga Pariseo at siya ay sumagot at nagsabing hindi yung mga malulusog at malalakas ang nangangailangan ng doktor, kung hindi yung mga may sakit. Looking at Jesus' word with discernment ay makikita natin that He is rebuking them gently. Why? Because the Pharisees saw themselves as spiritually healthy pero hindi nila nakikita ang katotohanan tungkol sa kanila. That's why Jesus in verse 13 says, "Go and learn." Can you even imagine that? So, these men were the Pharisees. They were the experts, they were the lawyers, they were the masters at interpreting the Old Testament and other Jewish writings. But now Jesus, somebody who was not trained as a rabbi, is telling them, "Go and learn." And then basically Jesus quotes Hosea chapter 6 verse 6 kung saan ipinapakita ng Diyos na mas mahalaga sa Kanya ang pagpapakita ng kahabagan at awa kumpara sa mga sacrifices o mga alay. And by saying so, ay sinasabi ng Panginoong Jesus that these Pharisees were behaving in such a way na katulad ng mga ninuno nila. Sinusunod nila yung mga ritual pero ang mga puso nila ay walang habag sa kanilang kapwa. And because of that, they were neglecting the more important matters of the law. So makikita natin na itong misyon ng Panginoong Jesus ay hindi para makipag-hangout doon sa mga sa tingin nila ay malilinis, kung hindi siya ay dumating upang bigyan ng kaligtasan yung mga taong umaamin sila na kailangan nila ng tagapagligtas. Now I have two things for us to consider. Number one, yung mission natin bilang mga Kristiyano ay itinutulak tayo upang makihalubilo maging sa mga makasalanan. One of the analogies na ginagamit ng Panginoong Jesus to describe us Christians is that we are the salt of the earth. Tayo ang asin ng sanlibutan. At ang asin, mangyayari lang ang purposes niyan when it comes in contact with whatever, with the meat or whatever it is trying to preserve or add flavor to. Ngayon, kung walang contact ng asin at saka sa meat, walang mangyayari. In the same way, kung ilalayo natin yung ating mga sarili, sasabihin natin, malinis na ako Baka pag nakihalubilo ako sa kanila, madudumihan ako. Maniwala kayo sa hindi, marami pang mga Kristiyano ang ganyan. At dahil daw sila ay malinis na, ay ayaw nilang makontaminate na ng dumi ng iba. Kaya ang ginagawa nila ay lumalayo sila sa sibilisasyon at bumubuo sila ng sarili nilang mga komunidad. Unfortunately, kung ganun lahat tayo mag-isip, ay sino na lang ang maliligtas? Dahil ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin ay ilapit sila sa Panginoong Jesus at mangyayari lang yon kung tayo mismo ang lalapit sa kanila. With that in mind, ang ating ministeryo ay dapat lumalabas dun sa 4 na sulok ng ating mga iglesia. Ibig sabihin, saan man tayo nag-aaral, nagtatrabaho, saan man tayo namimili, meron tayong encounter sa mga tao. At bilang mga asin ng sanlibutan, ay kailangan nating magkaroon ng contact doon sa mga taong yon. Sa pamamagitan ng mga encounter natin sa mga tao, ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang ipakilala sa kanila ang Panginoong Jesus. Pangalawa, our contact with unbelievers does not mean we approve of their beliefs and their lifestyles. Association does not mean approval. Hindi dahil kinakausap natin sila o pinakikisamahan, ay ibig sabihin nito ay inaaprubahan na natin ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay o mga paniniwala. Hindi ganoon ang ginawa ng Panginoong Jesus. Nakihalubilo siya, subalit itinuwid niya yung mga baluktutang pamumuhay at ipinakita niya kung ano ba ang tama. Ipinapakita din ng ehemplo ng Panginoong Jesus na maaari tayong makihalubilo sa mga taong hindi mananampalataya at mapanatili natin na matatag ang ating mga pinaniniwalaan at mga convictions.
Now, we have to understand that our encounters with unbelievers should create an opportunity for us to present the gospel, not to embrace their ideas and beliefs. And more importantly, itong ating pakikipag-ugnay sa mga taong hindi mananampalataya ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang ipakita sa kanila ang grasya, ang kahabagan, ang kagandahang loob ng Panginoon. Kaya katulad ng Panginoon, siya mismo ang nagpunta kung nasa saan ang mga tao. Pinuntahan niya si Matthew sa kanyang workplace, pinuntahan niya si Matthew sa kanyang tahanan. Kung nasaan ang tao ay nandoon ang Panginoong Hesus. At dapat ganun din ang ating gawin.